Minsan, kailangan din nating kilalanin ang mga taong papapasukin natin sa ating mga tahanan. O kung hindi naman kaya ay kung may mangupahan sa bahay na pinapaupahan mo, dahil hindi natin alam na hindi na pala lahat ay tao ang pinapatuloy mo sa iyong tahanan. Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng masugid mong tagapakinig. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Elsa. Isang tagahanga ninyo ako at ng inyong mga kwento. Maaaring totoo ko itong pangalan at maaari din namang hindi. Maaari ding totoo ang aking istorya at maaari ding katang-isip ko lang. Bahala na po kayong manghusga at bahala na kayo kung maniniwala o hindi sa mga kwentong aking ibabahagi. Naganap ang istorya kong ito. Taong 1997 sa isang liblib na lugar sa Mindanao sa parte ng Caraga Region. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar paggalang na rin para sa mga taong payapa ng nananahan sa lugar na yon. Sa taong aking nabanggit, ako po ay taong gulang pa lamang. Sapat na para maalala ko ang mga kaganapan sa taon na kung saan ay nagsimula ang aking istorya. 6 kaming magkakapatid. 3 lalaki at 3 babae at ako po ang bunso. Ang bahay namin ay nasa burol. Hindi naman masyadong kataasan ng burol na kung bibilangin mo ang hagdanan na ginawa ni Ama. Ay nasa kinbaitang lang naman napapalibutan kami ng mga puno. Mayroong mangga, marang, mabolo, langka, starpol, santol, bayabas at iba pang mga puno na hitik sa bunga. At sa ibaba ng burol ay may isang bahay na pinapaupahan ng may-ari. Sa panahon kasi na yon, lumipat na sila sa Davao para doon na mananirahan. Kaya yung naiwan nilang bahay ay pinapaupahan na lang nila. Pinaayos nila yon at nilagyan ng 1 kwarto sa ibaba at 4 na kwarto sa itaas. Bale 1 sala at 1 palikuran o banyo. At 1 kusina lang para sa lahat ng mangungupahan doon. Isa lang naman ang batas ng bahay nung may-ari. Malinis at hindi burara ang dapat na mangungupahan at kailangan walang masisira sa loob ng bahay, dahil kung may masisira ay pagbabayarin sila ng doble sa kanilang pangungupahan. Sa panahon noon ay mahal na po ang 4 na raisong upa sa lupa. May umalis na dati sa paupahang yon dahil na rin sa masyadong mahigpit na patakaran ng may-ari. Anila hindi naman maiiwasang may masira subalit ang mahal talaga ng singil. Umalis sila at lumipat sila sa poblasyon. Ang pinakamunisipalidad sa lugar na yon. Doon din naman ako nag-aaral kaya hindi ko mamimiss ang kaibigan ko na anak ng nangungupahan sa bahay sa ilalim ng burol noon. Kumaway lang ako sa kanila nang umalis na sila at sinabing magkikita na lang kami palagi sa eskwelahan. Bagay naman na sinang-ayunan ko. Isang araw may bagong lipat sa bahay na paupahan. Mag-asawa sila subalit wala silang dalang anak. Sa were ko noon ay wala silang anak. Madalas akong nasa bintana ng aking silid kaya naman nakikita ko palagi ang nangyayari sa ibaba ng burol. Sabi ng kuya ko, may bagong mangungupahan sa bahay sa ilalim ng burol. Kapalit ng pamilya ng kaibigan ko. Hindi raw sila palangiti sa mga tao. Nakaugalian kasi noon sa barangay namin. Babatiin mo ang sinumang bagong dating o bagong lipat sa lugar nyo. Isang magandang kaugalian dati ng mga Pilipino na medyo hindi na nagagawa sa panahon na yon. Nang batiin ko sila mula sa taas ay napatingin lang sila at hindi umiimik. Nakita ko din na parating ang aking ama at sila ay binati. Subalit ni Giti ay hindi nila magawang ibalik sa mga taong bumabati sa kanila. Napapailing na lamang na umakyat ang aking ama sa bahay at nakita ko pang sinalubong siya ng aking ina. 3 na lamang kaming natitirang magkakapatid ang walang asawa. Ang panganay naming lalaki at ikalawang kapatid na babae ay nag-asawa na rin. At ang ikatlo naming kapatid na babae ay malapit ng ikasal. Ako, ang aking kuya at isa pang ate ang nakatira sa bahay namin kasama ang aming mga magulang. Umuuwi sa bahay si Ate Celia kasama ang kanyang mapapangasawa pagkatapos ng 1 linggo. 1 linggo kasi si Ate Celia sa bahay ng pamilya ni Kuya Alvin. At si Kuya Alvin naman ay ganun din sa bahay namin para mas makilala pa namin siya. At gan din si Ate Celia sa kanila. Mga nakaugalian na bago ang kasal para walang pagsisisi sa magaganap kung sakaling may hindi sila magustuhan sa ate ko. At kami din kay Kuya Alvin. Isang araw, nalaman naming buntis si Ate Jessie dahil nang umuwi sila kasama ang 2 pa niyang anak na mga pamangkin ko galing Davao para sa nalalapit na kasal ni Ate Celia.
Lumapit sa kanya yung asawa ng kapitbahay naming bagong lipat sa paupahang bahay at sinabi sa kanya na kasing bang umano siya ng langka. Naramdaman ni Ate Jessie na tila ba na nakita ang kanyang tiyan. Nang makita ko sila ay agad akong tumakbo dala ang langis na ginawa ng aking tito para sa akin. Proteksyon ko daw ito laban sa mga hindi kauri dahil lapitin ako ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Napatingin pa sila sa akin nang tawagin ko si Ate Jessie at Kuya Dario. Si Ate Jessie ay ikalawa sa aming magkakapatid. Siya ang sinundilya ko. Malayo pa lang ako ay binuksan ko na ang langis at bahagya kong nagpahid sa aking palapulsuhan. At kapag umalis ang taong yon, siya ay hindi normal. Nang makalapit na ako ay tila ba nag-aaling ang bago naming kapitbahay na babae. Para bang hindi siya mapakali sa kanyang kinatatayuan. Hindi mo malaman kung siya ay aalis ba o mananatili sa kanyang kinatatayuan. At habang papalapit ako ay mas hindi na siya mapakali. Paglapit ko kay Ate Jessie ay agad siyang umalis dahilan para magtaka ang kapatid ko. Tinanong pa niya ako kung ano ang nangyari sa matanda gayong napakaganda pa ng ngiti nito sa kanya kanina. Hindi lang ako umiimik at tinulungan ko sila sa kanilang mga gamit. Napalingon pa ako sa matanda na ang sama ng tingin sa akin. Nang paakyat na kami sa burol, ay siya namang pagdating ng aming ama. Nagmano sa kanya ang aking kapatid at bayaw at niyakap ang aking mga pamangkin. Minsan lang kasi nagagawi sila Ate Jessie dito sa probinsya namin. Kaya naman laging sabik si tatay sa aking mga pamangkin na siyang unang mga apo nila. Pag-akyat namin sa bahay ay sinabi ni Ate Jessie na sinabi ng matandang yon na siya ay kasing halimuyak ng hinog na langka. Hindi ko pala nasabi na ang aking ama ay isang manggagamot at marunong din na magpaanak. Sa panahon noon kasi sa bahay lang nanganganak ang mga buntis at ang tatay ko lang ang nagpaanak sa ate ko, sa dalawang pamangkin ko, kasama ang kumadronang nagpaanak din kay nanay. Agad siyang pinulsuhan ng aking ama at doon ay napag-alaman na siya ay magdadalawang buwang buntis na. Sabi ko sa tatay ko, sa wari ko'y aswang ang bago naming kapitbahay na nangungupahan sa ibaba ng burol. Sinaway naman niya ako at sinabihan na hindi dapat ako nakikialam sa usapan ng mga matatanda. Inutusan niya kami ng aking mga pamangkin na maglaro na lamang kami na agad naman naming sinunod. Nagpa siya kaming maglaro sa labas. Malawak pa kasi ang espasyo sa labas sapagkat kami lang naman ang naninirahan doon. Hindi ko na alam kung anong oras na noon, subalit nagsimula ng magtakip silim kung saan nag-aagawan na ang liwanag at dilim. Pinapasok na kami ni tatay dahil sa panahon namin noon, kapag magtatakip silim na ay hindi na kami hinahayaang maglaro sa labas ng bahay. Kasabihan noon na sa tuwing sasapit ang 6 ng gabi ay ito daw ang oras na lumalabas ang mga hindi natin kaurit. Kaya naman sa mga oras na yan ay wala ka nang makikitang kabataan na naglalaro tuwing 6 ng gabi. Pero makikita mo yan sila muli pag lumagpas na ang oras. Habang masaya kaming naghahapunan ay may naririnig kaming tunog ng isang tiktik. Malayo ang tunog nito na ang ibig sabihin ay malapit lang. Napapailing na lang ang ama ko at nagsindi ng insenso at kamanyang. Pagkatapos ay pinausukan ng aking kapatid na buntis. Naririnig naming palakas ng palakas ang tunog ng tiktik na tila galit na galit. Kaya sinabi ng tatay ko na mukhang matapang ang aswang na umaaligid sa bahay namin. Malaki ang bahay namin. May 2 silid sa itaas at isang tira na katapat ng isang kwarto, kung saan naroroon ang altar ng tatay ko. Sa silong naman ay hindi pa tapos takpan lahat ni tatay sapagkat ang balak niya ay gagawin din niya yung silid ng kuya ko na sinundan naman ng isa ko pang kapatid na si Ate Vina. Nagpasya na kaming magpahinga dahil pagod din sila Ate Jessie sa kanilang mahabang biyahe. Sila ang natulog sa kwarto na malaki kung saan kami nila ina natutulog. Si Ate Vina naman sa kwarto niya at kami nila nanay ay sa terasa na nasa loob lang din naman ng bahay. Hindi namin alam kung anong oras na. Subalit nabulabog kami sa lakas ng kalabog sa silong ng kwarto namin kung saan ang hindi pa tapos na kwarto ng kuya ko. Hindi daw makatulog si ate. Tila ba naaalangan at ang init daw ng kanyang pakiramdam. Nagunas naman siya subalit pakiramdam niya ay napakainit. Masakit din daw ang kanyang tiyan na akala mo ay pinipigaraw. Ginising ni Kuya Dario ang tatay ko at sinabi ang nararamdaman ni Ate Jessie. Kaya naman muling nagsindi si ama ng kamanyan at insenso at saka sinabing kinabukasan ay huhulihin niya ang aswang. Hindi na nakatulog sila inakakabantay kay Ate Jessie hanggang sa nagkape na lamang sila dahil hindi na sila dinalaw pa ng antok.
Kinabukasan na nakaugalian na sa amin na magising ng maaga. 6 oras pa ang ay gising na kami. Makikita mo na sa mga kabahayan sa ibaba ng burol na umuusok na ang kanilang mga kusina. Hudyat na abala na sila sa paghahanda ng agahan. Masaya kaming nakaupo sa labas ng bahay kasama ang aking 2 pamangkin. Habang ang kapatid ko na si Ate Pina ay abala sa pagwawalis. Si Inaan naman Ate Jessie ay abala sa paghahanda ng agahan. Maaga ding umalis si Kuya Dario, Tatay at Kuya Willie para pumunta sa bukid. At kumuha ng mga panaga na gagamitin ni Ama. Nakita naming palabas ang mag-asawang matanda at masamang nakatingin sa amin sa itaas. Natakot ang pamangkin kong si Nico at Jessica at dali-daling pumasok sa aming tahanan. Ako naman ay nanatili lang na nakatingin sa matanda na akala mo'y mangangain ng tao. Nagbago lang ang kanilang reaksyon ang may bumati sa kanila. Hindi naman naririnig sa gawi ko ang sinasabi, subalit matamis ang ngiti ng dalawa. Marahil ay patungo sila sa poblasyon at mamamalengke batay na rin sa dala-dala nilang bayong. Nakita ko pang pasakay sila ng tricycle o padyak kung tawagin. Hindi pa kasi uso noon ang tricycle. Hindi pa noon na-discover. Ang tatay ko pa nga ang unang nagkaroon ng padyak na may motor ng traktora. Naging abala kami buong maghapon hanggang sa dumating na ang aking mga kapatid at naging kumpleto na kami sa bahay. Naging masaya ang pagtitipon namin na yon. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay nag-ihaw kami sa labas ng isda at mga karne. Sa totoo lang, ang liwanag ng buwan noon ay sa alaala na lang natin masasariwa kung gaano ito kaganda. Nagkakatuwaan kaming lahat nung gabing iyon nang makita ko ang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng bahay na inuupahan nila. Panay ang huni nito na animoy tunog ng kwago. Alam kong napansin siya ng aking ama. Hindi ko alam kung ano ang inuusal ng tatay ko dahil bigla na lamang nawala ang matanda. Mapaya pa ang gabi ni Ate Jessie dahil hindi dumalaw ang tiktik. Marahil inumaga kami sa aming kasiyahan kaya hindi siya nabigyan ng pagkakataong mangapit bahay na naman. Kinabukasan ay umalis sila Ate Jess. Pumunta sila sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal ni Ate Celia. Kami lang ni Ina at Ama ang naiwan. Hindi kasi ako kasama sa mga abay noon dahil medyo alanganin na ang edad ko sa flower girl. Pero ayos lang din naman sa akin dahil hindi rin kasi ako mahilig. Nagpunta ang kapitbahay namin na nangungupahan sa bahay kung saan nangungupahan din ang matandang mga aswang. Anya sa aking ama. May napapansin daw silang kakaiba sa mag-asawa dahil palagi itong gising sa gabi. Nasa ibabang kwarto kasi ang 2 matanda. Samantalang siya ay sa taas kasama ng iba pang mga nangungupahan. Napansin daw nila sa itaas na madalas nasa gilid ng bahay ang matandang lalaki at tumutunog ito na parang huni ng isang kwago. Animoy may tinatawag ito. Ang mga aswang ay hindi sila ang literal na lumilipad. Ayon kasi sa kapitbahay namin na nangungupahan din sa bahay kung saan nangungupahan ng pinaghihinalaang aswang. Nakita niya ang tila usok na itim na lumilipad at sumasabay sa hamog. Anang tatay ko. Wala pang basihan kung totoo ang aswang ang mag-asawa. Subalit ang mga aswang ay ang kanilang mga espiritu o abyan ang lumalabas para maghanap ng mabibiktima. Subalit may iba talaga na sila mismo ang pumupunta sa bahay depende sa mutsa na tinataglay nito. Anang babae. Ang nakita niyang itim na usok ay kawangis ng babaeng matanda. Bigla na lamang anyang nawala ito sa hangin kasabay ng hamog. At isang beses din na bumaba siya para umihi ay halos lumundag daw ang puso niya sa nakitang nakahubad na matandang lalaki na papasok sa kanilang silid. Dali-dali itong pumasok sa kwartong inuupahan na akala mo'y baboy ramo ang tunog ng kanyang boses. Halos nawala daw ang pag-ihi niya sa takot sapagkat hindi siya maaaring magkamali. Ang matandang lalaki ang kanyang nakita. Dali-dali siyang umakyat sa itaas na akala mo'y sabay na silang tumatakbo ng kaluluwa niya sa takot. Yun din ang dahilan kung bakit siya bumili ng arinola sa takot na bumaba sa gabi. Sinabi niya sa kanyang mga kasama at maging sila ay napansin din nila na ganun palagi ang matanda. Minsan daw sa bintana nila ay makikita nila ang mag-asawa na nakatayo sa labas habang nakatingin daw dito sa amin sa itaas ng purol. Sinabi ni tatay na darating din daw ang araw na mahuhuli nila ang aswang. Anya, hindi niya alam kung saan nangangapit barangay ang mga ito kapag nagiging aswang. Dahil kung may kapitbahay ka na aswang ay hindi ka nito tataluhin.
Mainam pa na magkaroon ka ng kapitbahay na aswang kaysa sa mga magnanakaw at palahusgang kapitbahay. Minsan, mas tao pa nga ang mga aswang kaysa sa kapitbahay na walang ibang ginawa kundi ang manghusga ng kapwa. Subalit nauunawaan ni Ama ang takot nila. Dahil mismong sa kanilang inuupahan din nangungupahan ang aswang. Nagbalak na nga silang lumipat, ngunit sinabihan sila ni Ama na huwag padalos-dalos hanggat hindi sila ginagalaw o sinasaktan ng aswang ay mapanatag sila. Basta huwag lamang sila basta-bastang tatanggap ng ulam mula sa mga ito. Sinabi naman nila na ang mga gamit nila sa kusina ay halos nasa ibaba lahat. Natatakot sila na bakawayan o lagyan ng mga aswang ng langis para mayanggaw sila. Muli siyang pinaalalahanan ni Ama. Walang aswang na nantato ng kapitbahay, kaya wala siyang dapat na ikabahala. Kumalma naman siya at napanatag. At sa kalimang may maramdaman silang kakaiba sa katawan, ay agad na magpagamot sa manggagamot na kakilala nila. Nagpasalamat naman ang babae at tinanong pa niya si Ama bago umalis kung tuloy na ba ang kasal ni Ate Celia na agad namang sinagot ni Ama na ito ay matutuloy. Kinagabihan ay maagang natulog ang lahat. Ako lang noon ang gising pa subalit nakahiga lang ako. Maaga silang nakatulog. Gawa na rin ang pagod. Dito kami lahat natulog. Sa malaking silid ay ang pamilya ni Ate Jessie kasama si Ate Vina. Sa kama siya nakahiga kasama ang dalawa kong pamangkin. Habang si Kuya Dar naman Ate Jessie ay nasa sahig. Sa kabilang silid ay si Ate Celia. Kuya Alvin, Kuya Bert ang panganay namin at kanyang asawa. Habang ako, si nanay at si tatay kasama si Kuya Willie ay nasa terasa kami. Hindi ko alam kung anong oras na nun. Subalit napapitlag ako nang may marinig akong kumalabog. Yung parang lupa na binabato sa dingding ng aming bahay. Pinakinggan ko lang mabuti kung saan banda at tila ba nanggagaling ang pamamato sa silid kung saan sila Ate Jessie. Napabalikwas pa ako nang muling may bato. Hindi lang basta maliit na bato. Pakiwari ko'y napakaraming lupa na. Napatayo din si Ama nang sumigaw ang kapatid kong si Ate Vina. Narinig na lamang namin na tila impit na umuungol si Kuya Dario na akala mo'y sinasakal. Ginigising siya ni Ate Jessie, subalit tila ba may nakadagan sa kanya. Sumigaw na si Ate Jessie. Tinatawag ang tatay ko kaya dali-dali namang pumasok ang tatay ko sa silid nila. Napabangon na rin ang iba kong kapatid nang marinig ang sigaw ni ate. Inutusan ng tatay ko ang nanay ko na kunin ang kanyang gamit. Agad namang lumabas ang nanay ko at kinuha ang mga gamit ni tatay sa panggagamot sa ilalim ng altar. Pagkaabot ni Ina ay agad na kinuha ni Ama ang kanyang pulang bandana at itinali sa ulo ni Kuya Dar nag-usal ng panalangin na siya lamang ang nakaunawa. Ako naman ay dali-dali akong sumilip sa bintana at nakita ko ang isang nilalang na nakatayo sa labas ng aming bakuran na tila sinasakal habang nakatingin sa bahay. Palakas ng palakas ang panalangin ni Ama at ang nilalang naman sa labas ay namumulan na ang mata hanggang sa tila sumabog siya at nawala na lamang kasabay ng hamog. Paglingon ko kay Kuya Dario nakabangon na ito habang habol ang kanyang hininga. Nakahawak pa siya sa kanyang leeg habang hinahagod ni tatay ang kanyang likod. Anya, nanaginip daw siya na sinasakal siya ng isang nilalang na hindi niya mawari kung anong klase. Nakaupo daw siya sa labas ng bahay nang bigla itong dumating at sinakal siya. Sinabi daw nito sa kanya na kakainin nito si Ate Jessie. Natakot naman daw siya dahil nakita din niyang lumabas si Jessica ang pamangkin ko at pinahabol ito ng nananakal sa kanya sa isa pa niyang kauri. Sinabi ni Ama na bukas ay ikakabit nila ang mga panaga. Nakalimutan nilang ikabit ito dahil naging abala sila sa kasal. Lumapit naman ako kay Ama at sinabing may nakita akong nilalang sa labas. Na parang kuba. Ang gulo ng buhok at pula ang mata. Napatingin sa akin si Kuya Dario dahil iyon din daw ang nanakal sa kanya. Napabuntong hininga si Ama bago tumayo. Sinaway pa nga niya ako nang sabihin kung baka ang dalawang matanda sa ibaba ng burol ang gumawa noon kay Kuya Dario. Hindi na sila natulog ng oras na yon. Si Ate Wina naman ay sinamahan si Jessica at Nico na matulog sa terasa. Ayaw na kasi ni Ate Vina matulog sa kwarto na malaki. Ako naman, sinabihan ni tatay na matulog subalit ayaw ko nang matulog. Lagi akong nakabuntot sa nanay ko. Bagay na kanyang ikinainis na. Kaya sinabi ni Ate Celia at Kuya Alvin na sila na lamang mag-iinit ng tubig. Naupo na lamang si Ina at pinahiga ako sa tabi niya.
Mag-anim nang magising ako. Naririnig ko na ang sigaw ng pandesal. Nakikita kong bumibili si Ate Jessie habang ang iba kong mga kapatid ay nakaupo sa labas habang nagkakape na. Kakaiba pa ang panahon noon. Makikita mo pa ang hamog sa sobrang lamig. Sa totoo lang, nagkaroon ako ng takot sa hamog. Pakiramdam ko kung may anong nilalang naglalakbay doon. Si Ama at Kuya Dario, Kuya Willie, Kuya Bert at Alvin ay abala sa pagkakabit ng mga panaga sa silong. Wala pa kasi itong dingding sa kabilang bahagi, kaya naman madalas ang aswang sa ilalim. Ana, matiyak niyang mahuhuli na ang totoong aswang. May dasal na iniusal si Ama na hindi namin maintindihan at anuman ang kahulugan nun ay si Ama lang din ang nakaalam. Binilinan niya kami ni Na at Jessica na huwag lalapit sa silong dahil mapanganib. Bagay na amin namang sinunod. Muli silang naging abala para sa kasal. Kami naman ang naiwan nila Ama sa bahay na tiyak kong magtatagal sila sa simbahan dahil malapit na ang kasal ni Ate Celia. Habang abala ang aking mga magulang, ako naman ay abala din sa paglalaro. May bahay-bahayan kasi ako na ginawa ni Ama, kaya hindi na ako nag-aaksaya pang makipaglaro sa labas ng bakuran. Maya-maya pa'y napalingon ako sa bakuran ng tila ba may sumisitsit sa akin. Subalit wala naman akong nakikita kapag nililingon ko. Maya-maya pa ay ilumapit ako sa bakuran at nagulat ako dahil nakita ko ang dalawang matanda na nakatayo sa gilid ng inuupahan nilang bahay. Nakaturo silang dalawa sa gawi ko. Ni hindi sila kumukurap basta nakaturo lang sila. Lumingon ako sa likod ko at napasigaw ako ng malakas. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako. Subalit kitang-kita ko ang nakakatakot na mukha na nakangiti sa likod ko. Tila ba sumasabay siya sa hangin sapagkat nawala din naman siya. Dali-daling lumabas ang magulang ko at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Halos hindi ako makasagot sa takot ko. Tinuturo ko lang ang dalawang matanda, ngunit ani Ama wala naman daw tao sa ibaba. Pagtingin ko ay wala ang tao maliban sa mga naglalakad sa kalsada. Panayang linga ko dahil sa takot ko at ang takot ko na yun ang naging sanhi ng matinding lagnat ko. Napuyat si Ina kakaalaga sa akin habang ang mga kasama ko sa bahay ay nasa kanya-kanya ng silid. Sa mga oras na yon wala si Kuya Bert at ang kanyang asawa. Umuwi muna sila sa kanila. Sa silid pa rin nila Kuya Daro, natulog si Ate Vina at sa kabilang kwarto ay si Ate Celia at Kuya Alvin. Habang tahimik na ang buong kabahayan ay pareho kami ni Ate Jessie na tila ba hindi makakatulog. Pakiramdam namin ay napakainit sa kabila ng malamig na paligid. Ang tiyan naman daw ni Ate Jessie ay panay ang sakit at hilab. Ako naman ay panay wika ng nanay may aswang sa silong natin. Nakikiramdam si Tatay habang si Kuya Dario ay tahimik lang na nakaupo at pinapahira ng langis ang tiyan ni Ate Jessie. Gising din pala si Ate Celia at Kuya Alvin. Nakikiramdam lang sila sa paligid. Maya-maya ay napalabas silang dalawa sa silid nila nang marinig ang tila nagwawalang baboy sa silong. Nagtataka kaming lahat kung saan nanggaling ang baboy samantalang wala namang may nag-aalaga ng baboy sa barangay namin na yon. Mararamdaman mo ang lakas niya habang panay ang kanyang sigaw. Tila nawala ang lagnat ko noon nang marinig ko ang nilalang na yon na tila ba nasasaktan. Naramdaman pa ni Kuya Dario ang pag-ughaya ng sahig. Hudyat na may nahila sa lubid na nilalang. Naririnig din namin ang unti-unting pagpigtas ng lubid. At habang papalayo ang nilalang ay nagbabago ang kanyang tunog na sinabayan pa ng nakakakilabot na alulong ng aso. Marahil ay nakita siya ng aso kaya ganun na lamang ang alulong nito. Isa din kasi yan sa mga palatandaan kapag may nakikita ang aso. Pumasok si Tatay sa silid nila Ate Jessie at kinamusta siya. Sabi niya ay hindi na masakit ang kanyang tiyan. Ani Ama malalaman bukas kung sino ang aswang dahil sa sugat na nagawa ng panaga sa kanya. Kinabukasan ay tiningnan nila Ama ang silong namin at nakita nila ang mga dugo at balat na naiwan sa mga panagang hindi natanggal. Nagbiro pa si Kuya Willie na maaari na daw gamitin ang mga panaga sa pangingisda dahil mayroon na itong pain. Nag-abang ako sa bakuran at inantay ang mga matanda na lumabas at pagkalabas nila ay nakita kong maayos naman silang dalawa. Tanghali na nang may magawi sa bahay namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Aling Bening. Taga-ilang barangay ito na tagahabi ng Baniga at sa kanya kami bumibili pagkaminsan. Sabi niya sa tatay ko na kung maaari ba niyang puntahan ang kanyang asawa. Nataga daw kasi ito kagabi at hindi matanggal. Si Ama lang ang maaaring magtanggal.
Hindi naman nag-atubili si ama at pinuntahan ang asawa ni Aling Bining. Pagbalik niya sinabi niya na itago na lamang natin sa pangalang Mangkatugpala ang aswang na madalas dumalaw sa bahay namin. At ang dalawang matanda na nangungupahan ay umamin sa tatay ko na sila'y aswang din, subalit mga dugulang ng hayop at hilaw na karne ng mga ito ang kanilang kinakain. At hindi sila nang tatalo ng kapitbahay lalo na kapag mabait. Kaya wala nang dapat na ikatakot sa kanila. Minsan ay hindi talaga natin mahusgahan ang isang bagay lalo na kung wala tayong sapat na dahilan. Humingi ng tawad ang aswang sa bahay at sa aming pamilya at sinabing hindi na sila ulit. Aalis na rin sila sa aming lugar. Subalit ang lihim nila ay kami lang ang nakaalam. At ang mga aswang na mabait na nangungupahan sa bahay sa ibaba ng borol ay amin ding inilihim ang kanilang tunay na pagkatao. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Chris, at maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Elsa, ang inyong kaistorya. Magandang umaga po mga kaistorya at mapagpalang araw po Kuya Chris. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tessie. Ibabahagi ko lamang po ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan sa isang sorbeterong aswang. Umagang-umaga pa lamang noon nang marinig ko ang pagbulalas ni John. Nay, may naglalako ng sorbetes. Anya na anim ni nais pang humirit. Tumingin ako sa kanya. Si John ang aking panganay na anak. Mayroon siyang hika na hindi ko alam kung namana ba niya sa akin o dahil lang sa aming paligid. Dahil dito, madalang lamang siyang lumalabas ng bahay para maglaro kasama ang iba pang kapitbahay naming mga batang lalaki. Sa halip, sa loob lang ng bahay ang sandigan niya. Dungaw ng dungaw sa bintana at sa mga batang naglalaro sa damuhan sa labas. Isa siyang tahimik na bata, kaya naman nagulat ako nang makita niya ang nagtitingin ng sorbetes. Tiningnan ko si Junjun at nakita ko ang ningning ng kanyang mga mata at ang pagngiti niya. Alam ko na gusto niyang bilhan ko siya ng sorbetes. Gusto mo bang bilhan kita? Naitanong ko sa kanya na siya namang idinulot ng isang masigabong pagtango mula sa kanya. Halos mapatawa naman ako sa sinapit naming kaligayahan. Ngunit nag-aalinlangan ako. O sige, sabi ko. Pero isa lang ha. Nais kong paalalahanan si Junjun. Hindi kita mabibigyan ng marami dahil hindi pwedeng magparami ng kain ngayon. Tumango lang siya. Mukhang pumapayag naman siya. Kaya't sinamahan ako ni Junjun sa pagbaba upang bilhan siya ng sorbetes. Pagbaba namin, nakita namin ang lalaking nagbebenta ng sorbetes. Sa paglapit namin sa tindero, bigla ko itong napansing nakatitig ng todo sa aking anak. Parang natulala. 2 beses ko pang binanggit ang bibilhin namin bago niya ako pinansin at tinanong kung anong flavor ang gusto ko. Ang ipinagtataka ko, pagkabigay ko ng bayad, tinitigan pa rin niya si Junjun. Ngumiti ito. Subalit hindi yung tipikal na pagkakangiti na iyong masasabing kaaya-aya. Yung ising halatang nang aakit at makukuha ka pa. Bili ka ulit sa akin ha. Sabi pa nito kay Junjun. At doon medyo nahiya din ako. Magpalakas ka. Sabi pa niya. Nakiramdam ako ng ilang saglit. Subalit mukhang wala naman masamang hangarin ng manong. Siguro nga ay gusto lang ng kaunting kita. Kaya't kaagad ko namang inakay si Junjun pabalik sa loob ng bahay. Bago tuluyang magsara ng pintuan namin, saka ko palang napansin na nakatingin pa rin ang tindero ng sorbetes sa amin na ngayon ay tumatawid na pabalik sa kabilang kanto. Pinahid pa nito ang kanyang labi na tila may tumutulong laway sa bibig nito. Kaya minabuti kong ipinagpatuloy na ang aking pagpasok sa loob ng bahay. Wala namang nasaktan sa pagngiti lang. Isang magandang umaga ang nadatnan ko. Ngunit ang tingin ng manong sa aking anak ang nagtulak sa aking diwa na mabahala ng kaunti. Marami pa akong gagawin sa loob ng bahay at wala na akong oras para isipin yon. Inaya ko si Junjun na bumalik na sa aming kwarto habang kumakain siya ng sorbetes na kanyang nabili. Ang agos ng panahon, higit na matapat ang isang panganay na anak na merong hikang pumipigil sa kanya ng lubusan. Ang aming magandang umagang nagpapaalala ng sandali ng kanser ng panahon na nagsisimula sa kanyang kondisyon. Kinagabihan din nun, nang pumasok ang dilim at kumalat ang ningning ng mga bituin. Habang abala kaming mag-asawa sa paghahanda ng aming hapunan, bigla kaming naalarma nang marinig naming ubo ng ubo at hirap huminga si Junjun mula sa aming kwarto.
Nang pumasok kami, nakita naming nakasandal lamang siya sa pader habang nagpipigil ng kanyang hika. Mukhang sinusumpong na naman siya ng kanyang sakit na hika. Halos nataranta kami. Dali-aling hinugasan namin ang aming palayok at nilagyan ito ng mainit na tubig para mag-inhale siya ng steam. Ito lang kasi ang magagawa namin sa ngayon dahil malayo kami sa bayan upang madala siya agad sa ospital. John anak, lumapit ka rito, utos ng aking asawa. Habang hawak ang palayok ng mainit na tubig. Sumunod naman agad ang aking anak. Umupo ito at idinikit ang kanyang mukha sa palayok upang makahinga ng maayos. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang patuloy siyang umuubo. Minsan napapahinto ang kanyang mga hininga kapag sinusumpong siya ng matinding pangangailangan ng hangin. Bandang 1:00 ng gabi, lalo pang lumala ang kondisyon ni John. Bukod sa hika, nagreklamo na rin ito ng pananakit ng sikmura. Nay, masakit. Para akong hinahawi sa loob. Deing nito. Kumuha ako ng langis at pinahira ng kanyang tiyan upang mapawi ang hapdi niyang nararamdaman. Habang abala kami sa pag-aalaga kay John, bigla kaming napatigil ng marinig ang isang mahinang tunog ng tiktik sa labas ng aming bahay. Tila may aswang o masamang elemento sa paligid. Napatingin ako sa aking asawa na agad namang sumigaw. Inmong aswang ka. Kung hindi ka aalis dyan, tatagain kita at makikilala ka ng mga tao. Galit na galit ito habang hawak-hawak ang kanyang itak. Handang-handa na nitong hanapin at saksakin ang gumugulo sa amin. Subalit pinigilan ko siya. Mahal, huwag. Baka mas lalong masama ang mangyari kung lalaban tayo. Sabi ko rito, alam kong walang laban ng mga karaniwang tao laban sa mga nilalang ng dilim. Ang mahalaga ligtas kami at mukhang nakarinig ang gumugulo sa amin dahil biglang tumahimik ang paligid ng hindi inaasahan. Sa awa ng Diyos. Kasabay ng pagsawi ng ingay ang paglalaho din ng hapdi ni John. Unti-unting bumalik ang kanyang lakas ng paghinga. Matapos noon ay agad siyang nakatulog dahil sa pagod. Habang si John ay mahilig ng natutulog, nagpasya kaming mag-asawa na magbantay hanggang 2 oras ng madaling araw o hanggang marinig niya ang unang tilaok ng manok. Kinaumagahan, maagang nagising si John. Nakita ko ng tulog ang aking asawa sa tabi, kaya't hinayaan ko na lang itong matulog ng mahimbing. Alam kong puyat ito dahil binabantayan niya kami buong magdamag. Bagamat nawala na ang panganib, muling dumalaw ang hika ni John kinabukasan. Kaya napagdesisyonan naming dalhin siya sa bayan para magpatingin sa doktor. Hindi na kami pwedeng maghintay pa ng lalo pang lumubha ang kanyang kalagayan. Habang naghihintay kami ng masasakyang tricycle papuntang klinika, bigla ko napansin na nakatingin ng matagal si John sa kabilang kanto. Tiningnan ko rin kung ano ang pinagmamasdan niya. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakita ko roon ang tendero ng sorbetes na binilhan namin noong nakaraang araw. Napako ang aking tingin dito. Naalala ko bigla ang kakaibang paraan ng pagtitig nito kay John nang bumili kami ng sorbetes nito at sa kasama palad. Mukhang papalapit ito sa amin ngayon. Nay, bili ulit tayo roon sa mama, wika ni John. Subalit iling lang ang sinagot ko dito. Hindi pwede, anak. May sakit ka pa. Bawal muna tayo sa matamis ha. Sabi ko rito. At tama nga ang aking kutob. Lumapit nga sa amin ang lalaking tendero ng sorbetes. Toy, bili ka ng sorbetes. Tanong nito kay John. Umiti ito pero para sa akin hindi tungiting maituturing na kaaya-aya. Tiningnan ko lamang siya sabay abot ng kamay kay John. Halika na anak, sasakay na tayo. Pupunta na tayo sa doktor. Wika ako rito. Tumango na lamang ang tendero at umalis na. Pagdating namin sa klinika, agad na pina-check up si John. Mabuti na lamang at wala nang bantang magkakaroon ito ng atake sa araw na iyon. Ngunit ibinili ng doktor na uminom siya ng gamot araw-araw upang hindi na muling mahika at iwasan muna ang mga matatamis na pagkain. Pagkatapos magpa-check up, dumiretso kami sa botika upang bumili ng kanyang mga gamot. At mula doon, dire-diretso na kaming bumalik sa bayan kung nasaan ang sasakyan pauwi sa amin. Habang naghihintay kami ng masasakyan, may nagsisigaw mula sa likod namin. Lumingon ako at nakita ko na namang papalapit sa amin ang sorbitero. Nakangiti at tila excited makipag-usap kay John. Napatitig lamang ako dito. Bakit ba nandito pa rin to?
Kanina ko pa ito gustong takasan. Subalit bago pa man siya makalapit, dumating na ang aming sasakyang tricycle. Kaya't agad kong sinakay doon si Jonjun. Nang makarating kami sa bahay, dumiretso agad si Jonjun sa banyo. Nagrereklamo ito na mahapdi ang kanyang tiyan. Para daw siyang hinahawi at sinasaksak sa loob. Kumuha ako ng mainit na tubig at saka pinainom sa kanya para mawala ang hapdi ng kanyang tiyan. Mabuti na lamang at nawala rin ito. Subalit ang pakiramdam ko may ibang bagay na hindi maganda ang nagaganap. Naisip ko marahil ay nababahala lang ako ng husto sa nangyari kanina sa bayan. Maaaring simple lang na coincidence ang lahat. Subalit bakit paulit-ulit ang pagtitig ng sorbetero kay Jonjun? Napapaisip tuloy ako kung talaga bang may ibang motibo ito maliban sa kumita lamang. Kinagabihan habang kaming mag-anak ay nakaupo sa sala at nagkukwentuhan tungkol sa bakasyon, bigla kaming napatakip ng aming mga ilong dahil sa hindi magandang amoy na pumapailan lang. Nagtinginan kaming tatlo at nagturuan. Walang umamin kung sino sa amin ang may kasalanan. Bagamat alam namin na wala namang umutot sa pagitan namin. Baka naman may maligno rito o aswang sa labas, wika ng aking asawa. Tumayo ito at dali-daling kinuha ang kanyang itak. Mag-iingat tayo baka may panganib. Bantayan niyo kung saan nanggagaling ang amoy at ingay. Biling niya sa amin bago lumabas ng aming bahay. Sandali lang ang lumipas nang may marinig kaming kaluskos at ingay sa bubong. Napatingin kami ni Jonjun sa taas. Agad namang napahiyaw si John. Ano yun? Tanong ko habang tinatakpan ang bibig nito para huwag maingay. Maya-maya pa, may narinig na kaming mahinang tunog ng tiktik sa labas. Paulit-ulit ito. Signos iyon na may aswang sa paligid. Agad akong tumayo at binuksan ang ilaw at saka hinanap ang aking asawa. Nasa labas na pala yun at tinatanaw ang aming bubong gamit ang flashlight. Napakalakas ang sigaw nito sa inis. Dito ka sa bubong ha. Gusto mong kainin ang anak ko. Walang yaka. Dinig kong wika nito bago umakyat sa aming bubong. Sunod-sunod din ng kalampag at hayag na may nagaganap na labanan sa taas. Naririnig ko rin na nagmumura pa rin ng todo ang aking asawa na tila ba pinagsasabihan ng isang bagay. Ilang sandali pa, may malakas na bangga at ungol na pananakit na narinig ko. Mukhang nasaktan ang isa sa dalawang magkaaway sa itaas. Pagkalipas pa ng isang minuto, nakarinig kami ng dalawang magkasunod na pagtapon o pagbagsak mula sa bubong patungo sa lupa. Dahil sa takot, lumapit ako sa bintana at binuksan ito ng kaunti. Para tignan kung anong nangyayari sa labas. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakita ko roon ang sorbitero. Subalit may mukha ng hayop at kagaya ng isang aswang o sigbin. Napaurong ako sa takot dahil lumalapit ito sa bintana. Subalit bago ko pa man ito sigawan, may isang paris ng mga kamay ang humablot dito at sinimulang bugbugin. Ang mister ko pala yon. Pinahihirapang sinasaktan ang halimaw na yon dahil sa pagtatangkang kainin ng anak namin. Hindi ko mawari kung bakit naging mahina ang hayop na yon. Hindi man lang ito umatake o gumanti sa aking asawa. Pilit na lang itong umiiwas sa tumihingi ng habag. Huwag ka nang babalik ditong hayop ka. Puputulan kita ng ulo. Sambit ng aking asawa dito bago buulin pa ito ng isang sipa sa tagiliran at hinayaan ng umalis na. Mukha namang nasindak ang aswang. Pagpasok ng aking asawa sa loob, inulit niya lang ang kanyang babala. Na huwag nang gagambalang muli rito ang nilalang na yon at mula noon hindi na kami muli nitong binisita. Matapos ang nangyaring pananakot at pang-aaswang sa amin ng hayop na yon, nag-ingat na kami ng husto tuwing gabi. Tinabihan ko si Jonjun hanggang sa makatulog ito ng mahimbing habang nagpapatuloy sa pagbabantay ang aking asawa. Hindi na kami muling nagkaroon ng kakaibang pangyayari tuwing gabi. Bagang patuloy pa rin naming naririnig ang huni ng tiktik sa labas ng aming bahay. Isang gabi, narinig ulit naming may umaakyat at gumagapang sa bubong. Kaagad akong napatayo at nagmamadaling padlakan ang lahat ng aming pintuan at bintana. Tinabihan ko si Jonjon at sinabihan ko ito na manatiling tumahi. Huwag kang bibitaw sa akin, Jonjon. Bulong ko rito. Yumakap ito sa akin. Nanginginig sa takot. Ilang sandali pa, narinig naming muli ang boses ng aking asawa. Sigaw ng sigaw ito. Pinagsasabihan yung nagtatangkang pumasok ulit. Maya-maya pa ginambala mula sa bubong patungo sa lupa.
Marahil ay isa na namang pagtatangkang mga aswang. Ginanahan akong buksan ang aming bintana ng kaunti upang subukang tignan kung ano ang nangyayari. Napatakip ako sa bibig sa takot nang makita akong papunta sa amin ang sorbetero na ngayon ay halatang halata ng aswang nga ito. Bumunot ang aking asawa ng kutsilyong nakatago sa bulsa. Tinutok nito ang talim sa patok ng hayop at sinabing lumayas ka na sa lugar na ito at huwag nang bumalik pa kung hindi. Hindi na niya natapos ang kanyang banta. Dahil biglang tumakbo palayo ang nilalang. Umiiyak at humihingi ng tawad. Sinundan pa ito ng tingin ng aking asawa hanggang tuluyan na itong nawala sa aming paningin. Wala na siya. Tiyak na hindi na yun babalik, wika ng aking mister. Pagpasok sa loob ng bahay, humugot kami ng malalim na hininga ni John. Sa wakas natapos na ang aming problema. Simula noon, tahimik na ang aming mga gabi. Walang ibang naririnig kundi ang mga kuliglig at tunog ng mga normal na insekto sa labas. At higit sa lahat, hindi na namin muling nakita pa ang sbetero. Hindi sa aming lugar, sa bayan man o saan paman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kaistorya at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento Kuya Chris. Ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless, ingat po lagi.